Rage on that beat, going crazy. Mga katiyats, so ngayon ay ito yung mukha ng bato, so hindi pa ito sinunog. So ganito yung kanyang mukha, so para magkaroon din kayo ng idea. So dito ay makikita na nyo kung ano ba yung mukha o laman kapag ito ay binasag, okay? So ito yung mukha ng rock enclose. And then dito sa likod, nandito nakalagay yung malalim na butas, okay? Yan o, napakalalim na ng katiyats. So dito, binutasan ito katiyats na magkasya lang yung isang kamay para kanyang maabot kung ano ba yung laman sa loob, okay? So ito, yung sukat niya. So yung sukat niya katiyats, 1 meter, okay? 1 meter yung isang sukat. So ito ay isang kamay, okay? Hindi ito abot ng isang kamay yung 1 meter, pero meron pa siyang mga kwarto sa loob, okay? Mayroong butas pa ibaba at mayroong pa itaas, okay? So yun yung hindi abot ng kamay. And then doon located yung item kasi doon na-detect sa may unahan. Sa 1 meter doon sa may unahan, wala yung detection, okay? Doon pa sa may distansya. Okay, so ito yung mukha sa loob, oh, yan, oh. Okay, yan. So dito sa ibabaw yung chamber. Dito nakalagay yung secret chamber na kung saan hindi abot ng kamay. Okay, meron parang malaking space dito sa may kabila. So hanggang dito lang yung abot ng kamay, di ba? Yung isang kamay natin ay 1 metro lamang yung taas. Nakadepende kung mahaba ka ng kamay ay pwede mong maabot yun, pero tayo ay maliit lang yung ating kamay, hindi may kataasan yung kamay natin, kung kaya kasyang-kasya doon sa ginawa nilang butas na 1 meter yung taas, okay? So ito yun, no? So ito ay malapit na itong ma-pull, mabasag lahat, okay? So dito ay ginawa namin ng at tiningnan man namin yung kanyang likod para makita. Kasi ito wala na itong tubig. Kasi naubos na yung tubig. Dahil nagkaroon na siya ng mga bitak doon sa loob patungo doon sa kanyang butas. Okay? So dito ginawa ni Katiyets ng detection habang ito ay sinusunog. Okay? Para masigurado na mayroon nga ba. Baka yun ay mga minerals lamang, okay, yun ay mga natural gold na maliliit na nahalo dito sa bato na nagkaroon ng detection. So ito ay uminit na yung bato and then ginawa niyang detection para masigurado na meron pa nga ba itong detection sa loob. Okay? So dito ay meron pa rin, dyan pa rin sa may unahan, doon sa may secret chamber sa loob ng bato. Hindi yan abot ng kamay. So ito yung namang ipapakita natin. Ito yung halimbawa ng gold, silver, tsaka diamond. Okay? So ito ay diamond. Yan, nakaset yan sa diamond. And then gold, tsaka silver. And then kapag iset mo sa copper, mawawala yung kanyang aura. Okay? Kasi walang copper. Yun ay silver, gold, at saka diamond. So yun yung na-detect doon sa bato Katiyets. So meaning, yung laman ng bato ay assorted. Okay? Dito merong halimbawa si Katiyets.
So palagi na itong dala-dala para gawing reference kapag kami ay magdidetect sa bato kung parehas lang nga ba yung aura doon sa bato at doon sa sample ng kanyang dinadala. Okay? So napakalakas ng ikot dito ng gold, silver at saka diamond. So kami ay nagulat dahil sa tatlong item na yun, ito ay umiikot. Okay? So umiikot siya, meaning yung item na nakalagay dito ay assorted. Assorted meaning iba't ibang klase. So ang possibility na magiging item dito kapag assorted, ito ay mga alahas. Halimbawa, alahas na gold, and then mga silver at saka diamond. Sa diamond, mayroong dalawang klase yan. May uncut precious stone, uncut or jewelry with diamond. Okay? So yun yung ating tinitingnan dito. So malalaman natin ito kapag ito ay mapuli break yung solido na bato. So mayroong technique na ginawa yung mga Hapon dito para kapag tayo ay magsusunog, hindi siya magkakaroon ng mga pagsabog o mga malalaking bitak. Okay? So dito katiits kami ay nagulat dahil habang sinusunog namin ito, sa first na pagbasag namin o paggamit ng apoy, nagkakaroon siya ng mga pagsabog. Okay? Sa first layer yan, sa labas ng bato. And then ngayon, sa pangalawang attempt, sobrang solido katiits, hindi na siya sumasabog. Kahit napakalakas yung apoy, wala nang pagsabog ang nangyayari. So ano bang meaning nun? Yung ginawa nila dito ay sinulido nila ng todo. And then yung technique na ginawa nila, gumawa sila ng mga butas sa loob na magsisilbing breather kung mayroong init na dadapo sa bato. Okay? So magkakaroon siya ng breather, and then ngayon, ang mangyayari, hindi siya sasabog. So marami kaming butas na nakita dito sa loob. Yung nakita namin ay 3. Dito sa may ibaba, dito sa may right side, sa may gilid na portion, at dito sa may left side, meron ding butas. So yung mga butas na yun katiits, walang laman. So kami ay nagulat, bakit sila gumagawa ng butas na walang laman? Kasi ang purpose pala yun, kapag atin yang dinikitan ng apoy, hindi yan magkakaroon ng malaking bitak o pagsabog. Kasi meron siyang breather. Kapag magkaroon ng init, merong space na konti, and then yung init ay magkakaroon ng space doon sa loob. So hindi talaga siya basta-basta mabibitak yung bato kasi merong butas. Okay? Unlike doon sa mga normal stone, kapag sinunog natin yan ay madali yang sumabog. Okay, sasabog yan agad kapag mga normal. Pero kapag mga ginawa tulad nito, hindi talaga yan sasabog. Okay? So ito naman yung panggatong na ginamit namin. So hindi ka basta-basta magsusunog. Okay? Halimbawa, kung kayo ay mag-recover ng rock enclosed treasure, kapag may panggatong ka, lagay mo agad lahat. Hindi ganun. Meron pa rin yung tamang proseso. So sa first layer, ang ilagay mo yung mga panggatong na madaling masunog. Okay, yung mga light materials na mga panggatong, mga coconut leaves na patay, kawayan na patay. Sa first layer yan. And then second layer, doon ay lalagay yung maliliit na puno na patay. And then sa third layer, doon na yung malalaki. Okay? Yung malalaki, doon na yan ilagay sa pinakaibabaw. Para yung apoy ay hindi mamamatay kapag ilagay sa pinaka-first. Hindi yan masusunog agad, okay? So yan yung paraan para mas madali na mabasag yung mga rock enclosed. Kasi hindi yan kayang masumasuhin. Okay? Napakasulido niyan. Hindi yan basta-basta mabibitak. Kailangan niya ng apoy para support doon sa pagkakaroon ng bitak.
magkakaroon din niya ito ng bitak, pero kailangang gamitan ng bara di kabra. Okay, so para mas madali. So huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Okay, subscribe our YouTube channel and then hit the notification bell para ma-update kayo mga katiits ano. Okay, so ganyan lang.